Madilim ang gabi nang muling marinig ang pangalan niya. Pangalan na ilang taon nang kinatakutan, kinalimutan, at pinagdasalan na sana'y di na muling babalik. Sa isang tahimik na baryo sa bandang timog, may kwentong paulit-ulit na binubulong tuwing tag-ulan, kapag ang hangin ay malamig at ang mga aso ay walang tigil sa taho. Sabi nila, may preso raw na nakatakas. Ngunit ang mas kinakatakutan ay hindi ang kanyang pagkatakas, kundi ang dahilan kung bakit siya bumalik. Ang pangalan niya, Ilyong. Dating kilala bilang isang basurero sa Peleng, isang nilalang na halos hindi pinapansin ng mga tao. Marumi, mabaho, at madalas ay sinisigawan ng mga bata. Pero sa likod ng dungis at katahimikan niya, may itinatagong nakaraan, isang pamilya na pinatay, isang baryong nanahimik sa takot, at isang lihim na hindi kailanman nailibing. 15 taon siyang ikinulong sa kulungan sa salang pagpatay sa 3 miyembro ng kanyang sariling pamilya. Walang testigo, walang malakas na ebidensya, pero may dugo sa kanyang mga kamay at isang ngiting malamig gaya ng bangkay. Tinawanan niya lang ang hato, at mula noon, itinuring na siyang halimaw ng bayan. Pero may isang hindi alam ng karamihan, hindi siya ang pumatay. Si Ilyong ay tahimik na bata noon, mahirap, ngunit masipag. May sakit ang kanyang ina, at ulila na sila sa ama. May isa siyang matalik na kaibigan, si Dodong, angkay sa isang taong hindi tumawa sa kanya, hindi nangutya, at palaging handang dumamay. Si Dodong lang ang tanging liwanag sa madilim na buhay ni Ilyong. Minsang gabi ng Disyembre, habang nagkukuwentuhan sina Ilyong at Dodong sa tabi ng ilog, napansin nila ang kakaibang anyo ng buwan. Kulay pula at parang nanginginig. May paparating. Bulong ni Dodong habang nakatitig sa langit. Hindi maganda, too. Simula noon, unti-unting may nagbago sa baryo. Isang buntis ang natagpuang walang malay sa gubat. Ang tiyan niya ay may bakas na matatalas na kuko. Isang bakang kinatay ay natagpuang walang laman ang loob, harang sinipsip. At sa gabi, may tila ibong dambuhala na umikot sa bubong ng mga bahay. Hindi ito kita, pero ramdam mo ang lamig at bigat ng presensya nito. Sa gitna ng lahat ng ito, biglang nawala si Dodong. 3 araw siyang hinanap ni Ilyong, halos hindi na siya natutulog. Hanggang sa isang gabi, nakita niya si Dodong sa ilalim ng puno ng mangga, nakabitin, harang pinaglalaruan ng hangin, at may isang salita sa kanyang dibdib na iniukit gamit ang matulis na bagay. Nakita ka namin. At dito nagsimula ang bangungot. Inabintangan si Ilyong, pinagtulungan ng mga tao, at sa isang iglap, lahat ng sakit, galit, at takot ng baryo ay ibinuhos sa kanya. Hindi siya lumaban. Wala siyang tinuran. Ang tanging salitang binikas niya bago siya hatulan ay, darating ang araw. 15 taon matapos ang gabing iyon, may umalingaw-ngaw na balita sa radyo. Isang bilanggo ang nakatakas. Ngunit hindi lang basta tumakas, iniwan niya ang selda na puno ng dugo ng mga bante at walang CCTV na gumana sa buong gabi. Hindi siya lumabas sa pintuan. Hindi rin siya umakyat sa bakod. Parang naglaho o parang may ibang pumasok. Ngayon, isa-isang nawawala ang mga matatanda sa baryo. Una si Aling Nena, matandang hilot na isa sa mga unang tumuro kay Ilyong. Sumunod si Mang Fidel, ang punong barangay. Perehong walang bakas, walang sigaw, walang awe, parang kusa silang sumama o nawala. Ngunit sa tuwing may nawawala, may isang bagay ang iniiwan sa pintuan, isang patak ng dugo, isang sanga ng kahoy na mukhang ginawang krus, at isang maliit na piraso ng lumang dyaryo kung saan nakaprint ang larawan ni Ilyong noong araw ng hato. Habang dumarami ang takot at hinala sa baryo, isang gabi, sa lumang kubo ni Dodong na matagal nang hindi tinitirhan, may isang batang naglakas loob na sumilip. Hindi na siya lumabas pa. At sa mga oras na iyon, sa kabilang dako ng gubat, isang lalaki ang lumalakad. Tayat, balbas sarado, may sugat sa mukha at naglalakad na parang pagod sa buong mundo. Hawak niya ang isang lumang kwintas, isang loket na may litreto nila ni Dodong. Nakatingin siya sa langit, malamig ang hangin, at may bulong sa paligid na hindi pangkaraniwan. Wala nang pwedeng magtago.
Sa likod ng kanyang mga mata ay hindi galit, kundi lungkot. Isang kalungkutan matagal nang pinipigil, at ngayoy tila hindi na niya kayang ikobli. Pero sa bawat hakbang niya, tila may mga nilalang sa dilim na umaatras, nanginginig, nagmamatiyag. Hindi na siya tao. Hindi na rin siya basta preso. At habang pinakikinggan niya ang bawat yabag, bawat huni ng hayop sa paligid, may tinig na nagmula sa kawalan. Handa ka na ba? Himinto si Ilyong. Ngumiti ng bahadya. At sa unang pagkakataon, tumingnala siya sa pulang buwan, nang gayo'y parang mata ng halimaw sa langit. At sa gabing yon, may batang babae ang nagising sa sigaw ng kanyang lola. Pagbaba niya, wala na itong mali. Pero ang mas kinilabutan siya, dahil sa ilalim ng pintuan nila, may nakasingit na pepel. At doon nakasulat sa sulat kamay na duguan. May mga bagay talaga sa buhay na hindi mo malilimutan, kahit gaano mo pilit kalimutan. Gaya na malamig na kamay ng ina ni Ilyong noong huling beses niya itong yakap, habang hinihila ng mga pulis ang kanyang braso. Gaya ng tingin ng kanyang kapatid na babae bago ito natagpuang patay, walang meta, at punong-puno ng hiwa ang katawan. At higit sa lahat, gaya ng katahimikan ng buong baryo habang nilalakad niya ang daan patungo sa kulungan, walang umaangal, walang nagtanggol, at walang naniwalang hindi siya ang may gawa. Ang hindi alam ng lahat, may mga gabi noon na gumigising si Ilyong sa gitna ng sigaw ng kanyang ina, sigaw na hindi pangkaraniwan, para may sumisiksik sa kaluluwa niya. At sa tuwing susubukan niyang silipin ang kwarto nito, may malamig na hangin na pilit siyang itinutulak palayo. Hanggang gayon, hindi pa rin niya may paliwanag kung anong uri ng takot ang nadarama niya tuwing naalala niya yon. At minsan, napapaisip siya, baka hindi lang sakit ang dahilan kung bakit unti-unting nawala sa sarili ang kanyang ina. Baka may mas malalim pa. Ngayon, habang bumabalik siya sa baryo, ramdam niyang hindi lang takot ang bumalot sa paligid, kundi kasinungalingan. Tahimik ang mga tao, pero may takot sa mata nila. Hindi nila alam kung paano niya nakalabas, at mas hindi nila alam kung bakit siya bumalik. Anong ginagawa mo rito, Ilyong? Tanong ni Kapitana Luisa, ang bagong pinuno ng barangay, habang nakatayo sa gilid ng kalsada. Tangan ang kanyang tungkod na may ukit ng buwan. Babalikan ko ang katarungan na inagaw sa akin, sagot ni Ilyong, malamig ang tinig. Wala ka ng karapatan sa katarungan. Ikaw ang salot sa baryo na to. Hindi na siya sumagot. Dahil alam niyang ang totoo, ang salot ay hindi siya. Ang salot ay ang bagay na unti-unting pumapatay sa mga tao, ang bagay na minsan nang pumatay sa kanyang pamilya. At kung tama ang kutob niya, hindi pa tapos ang lahat. Isang gabi, habang nagpapahinga sa lumang kubo ni Dodong, may naramdaman siyang kakaiba. Bumigat ang hangin, umingay ang mga insekto, at sa sulok ng kanyang meta, may anino siyang namataan, mabilis, maliit, ngunit hindi tao. Sa unay akala niya ay guni-guni lang, hanggang sa may marinig siyang boses sa likod ng mga dahon. Hindi ka nag-iisa. Lumabas ang isang matandang lalaki. Puti ang buhok, sunog ang balet, at may mata na parang tubig, malinaw ngunit walang kabuhay-buhay. Isa siyang albularyo, at kilala sa ibang baryo bilang si Mang Marius. Pero ayon sa mga matatanda, hindi lang basta manggadamot si Mang Marius. Isa raw siyang tagapangalaga ng mga sinaunang lihim, tagabante ng hangganan ng mundo ng tao at engkanto. Matagal kitang hininte, Ilyong, aniya, habang inilalabas ang isang lumang sisidlan mula sa kanyang bayong. Bakit ako? Tanong ni Ilyong, bakas ang pangamba at galit. Hindi ako bayani. Isa akong preso. Tama ka, isa kang preso ng nakaraan. Pero hindi mo kasalanan ang lahat. Ikaw ay anak ng isang tagapasan ng sumpa. Naniga si Ilyong. Inyong lahi, sa tuwing may nilalang na lalabag sa batas ng dilim, kayo ang siyang tinatamaan. Ang nanay mo, siya ang huling tagapasan. Kinarga niya ang kasalanan ng isang aswang na hindi niya kayang labanan, isang dating mahal niya. Ang ama ko, tanong ni Ilyong, halos hindi makahinga. Tumango si Mang Marius. Hindi tao ang ama mo. Isa siyang nilalang na itinakwil sa kanyang mundo,
isang puno ng lahing aswang. At ikaw, kalahating tao, kalahating halimaw. Napaupo si Ilyong, parang gumuho ang mundo niya. Ilang taon siyang pinagdusahan ang kasalanan ng iba. At ngayon, saka lang niya nalaman ang buong kwento, na siya mismo ang bunga ng isang sumpa. Inabot ni Mang Marius ang lumang sisidlan. Sa loob nito, may mutiang kumikislap, kulay baghaw, tila may liwanag na galing sa loob. Ito ang mutya ng aninag. Galing ito sa puso ng isang diwata na ginapos at ginamit ng mga aswang sa panahon ng dilim. Tanging anak ng dugo ng dilim at liwanag ang makakagamit nito. Bakit ako? Ayoko ng ganito. Ayokong maging bahagi ng kung anong laban o kwento. Pero pinili ka na, sagot ni Mang Marius. At habang tumatanggi ka, isa-isang mamamatay ang mga tao. Hindi mo na mabubura ang dugo sa kamay mo, pero maaari mong itama ang pagkakamali ng iyong angkan. Sa gitna ng gabi, habang pinagmamasdan ni Ilyong ang mutya sa kanyang palad, naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad. Pero mas mabigat ang galit. Galit sa ama niyang hindi niya kailanman nakilala, galit sa mga taong tumalikod sa kanya, at galit sa sarili, na hindi man lang nakapagsalita noon para ipagtanggol ang kanyang ina. Kinabukasan, habang naglalakad siya patungong gubat kung saan matatagpuan ang sagradong kuweba ng mga tagapagbante, may narinig siyang malakas na huni ng uwak. Pagtalikod niya, may batang babae na nakatayo sa likod niya, nakangiti, maputla, at may pulang mata. Hinahanap ka na ng ama. Bulong ng bata bago ito nawala sa ulap ng itim na alikabok. Nabitiwan ni Ilyong ang mutya, ngunit agad itong lumutang pabalik sa kanyang palad. Hindi na ito basta misyon. Isa na itong digmaan. Habang nilalakaran ni Ilyong ang masukal na daan papuntang kuweba ng mga tagapagbante, ramdam niya ang bigat ng bawat hakbang. Hindi lang dahil sa pagod, kundi dahil sa bigat ng katotohanang pilit niyang nilulunok. Anak siya ng isang nilalang na kinamumuhian ng buong bayan. Lahi siya ng dilim. Isinumpa. Tinakwil. Kahit anong gawin niya, tila ba hindi siya kailanman magiging sapat para sa mundong ayaw sa kanya. Tahimik ang paligid, pero ang isip niya ay puno ng sigaw. Sigaw ng pagkabata, nang minsang pinagtulungan siya ng mga bata at sinabihan siyang anak ng halimaw. Sigaw ng ina niya, nang minsang pinilit nitong wag na siyang bumalik sa gubat. Sigaw ni Dodong, noong huli silang magkausap, bago ito nawala at natagpuang patay. At sigaw ng puso niya, na hindi pa rin matanggap kung bakit tila siya palaging nag-iisa sa bawat yugto ng buhay niya. Kung hindi ko to pipigilan, sino pa? Bulong niya sa sarili. Pero kung ako ang dahilan ng sumpa, may karapatan pa ba akong lumaban para sa mga taong isinumpa rin ako? Mula sa likod ng mga punong kahoy, may dumaan na aninong mabilis. Tumigil si Ilyong, himawak sa mutya sa kanyang palad. Kumikislap ito, pero hindi mainit. Para itong humihinga. May mga yabag sa paligid. Maliliit sa una, pero papalapit ng papalapit. Hanggang sa bigla na lang siyang sinalakay ng mga nilalang na tila hugis tao, pero walang mukha. Parang usok na may laman. Parang bangungot na may katawan. Tinakbo niya ang daan pabalik sa kubo ni Mang Marius. Habang nagtatakbo, nararamdaman niyang hindi basta hangin ang dumadaan sa batok niya. May humahabol. May sumusutsot. Sa bawat pagliko niya, naroon ito. Sa bawat paghinga niya, parang may kasabay. Hanggang sa maramdaman niyang may kamay na humawak sa balikat niya, malamig, parang yelo, at biglang hinigop ang alaala niya. Sandali siyang nawalan ng malay. Nang magising siya, nasa loob na siya ng isang kuweba, malawak, madilim, at may mga ukit sa pader na hindi niya maintindihan. Nasa harap niya si Mang Marius, tahimik lang na nakaupo habang pinagmamasdan siya. Mga alagad ng dilim yun, sabi ni Mang Marius. Sila ang mga mata ng halimaw na darating. Hindi sila pumete, gusto ka lang nilang subukan. Napayo ko si Ilyong. Bakit ako palaging sinusubok? Hindi pa ba sapat yung pinagdaanan ko? Dahil sa puso mo, Ilyong, nandoon ang dalawang mundo, isa ng tao at isa ng nilalang. At ang naglalaban ay hindi lang ang dilim at liwanag, kundi ang sarili mo.
Muling inabot ni Mang Marius ang mutya, at sa pagkakataong ito, pumasok sa katawan ni Ilyong ang liwanag nito. Para siyang nilamon ng apoy, pero hindi masakit, mainit na parang yakap na matagal mo nang hinahanap. Sa isang iglap, nakita niya ang mga alaala ng ina niya, kung paano ito lumaban sa aswang na ama niya, kung paanong isinakripisyo nito ang sarili para itago siya, kung paanong pinasan nito ang sumpa para hindi na ito mapasa sa anak. Doon siya tuluyang nanghina. Napaluha siya. Umiyak siyang parang batang walang nadaramang tapang. Patawad, inay, bulong niya. Hindi ko alam kung kakayanin ko. Lumapit si Mang Marius, inilagay ang kamay sa balikat ni Ilyong. Hindi mo kailangang kayanin mag-isa. Ngunit kahit na may liwanag na sa puso niya, hindi pa rin nawala ang tekot. Sa kanyang paglabas ng kuweba, may isang batang lalaki ang lumapit sa kanya, maputla, parang bagong gising mula sa pagkamatay. Nagtaka siya, pero hindi niya ito inalisan ng tingin. Ako si Luno, wika ng bata. Ako ang ginawang alay ng halimaw na humalili sa ama mo. Ako ang naging saksi. Lumamig ang paligid. Tumigil ang mga dehon sa paggalaw. At sa bawat salitang binibigkas ng bata, tila may namamatay na oras. Hindi siya basta aswang. Siya ang tagapagdala ng itim na buwan. Bawat 40 taon, nagpapalit siya ng katawan. At ngayon, naghahanap siya ng bagong sisidlan, ikaw. Nalaglag ang balikat ni Ilyong. Hindi na lang pala siya dapat lumaban. Siya mismo ang susunod na katawan ng halimaw na iyon. Paano ko ito pipigilan? Tanong niya. May isa pang bagay na kailangan mo, sagot ni Luno. Ang kabib ng alitaptap, nasa ilalim ng lowa ng bantay lilim. Pero kailangan mo munang harapin ang bantay nito. Nang gabing yun, habang nakaupo sa tabi ng ilog, nagbalik ang lahat ng sekit sa dibdib ni Ilyong. Iniisip niya kung dapat pa ba siyang lumaban o tuluyan ng sumuko. Hindi niya alam kung ang mundong ito ay para talaga sa kanya. At kung ang mismong dugo niya ang dahilan ng kasamaan, may karapatan pa ba siyang itama ito? Sa di kalayuan, nakita niya ang alon ng ilog na gumagalaw kahit walang hangin. May anino sa ilalim nito. Para may naghihintay. Ano ba talaga ako? Tumayo siya, hawak ang mutya sa dibdib. Tinitigan ang malamlam na buwan. At sa gitna ng katahimikan, isang boses ang narinig niya mula sa tubig. Halika, anak ng dilim. Handa na ba ang puso mong hindi lang masaktan, kundi masunog? Hindi siya sumagot. Pero sa kanyang paglapit sa lowa, unti-unti nang namulat ang tunay na pagkatao niya. Hindi siya nilalang ng dilim. Hindi rin siya bayani. Isa siyang nilikha ng sugat, ng galit, ng paniniwalang kahit ang pinakamasamang pinagmulan ay maaaring gumawa ng kabutihan. Ngunit bago pa siya makatawid sa lowa, lumitaw mula sa tubig ang isang nilalang na may mukha ng isang matagal ng pete, si Dodong. Bakit mo ako iniwan, Ilyong? At doon siya muling nayanig. Naniga si Ilyong nang makita ang anyo ni Dodong sa ibabaw ng tubig. Hindi na ito katulad ng batang masayahin at palaging nakangiti. Maputla ang mukha, namumugto ang mga meta, at tila punong-puno ng hinanakit. Nakalutang lang ito, walang iniinding alon, pero ramdam ni Ilyong ang bigat ng presensya nito, harang pinagsama-samang alaala, galit at kirot mula sa nakaraan. Hindi ikaw ang iniwan, Dodong, mahinang bulong ni Ilyong. Ako ang nawala, pero hindi ko ginusto. Hindi sumagot ang anino. Unti-unti itong lumubog, pero iniwan sa hangin ang isang malamig na tinig. Kung hindi mo ako nilabanan, baka buhay pa akong gayon. Napayek si Ilyong, tahimik lang, walang hikbi. Ang sakit na inilihim niya sa mahabang panahon ay muling bumangon. Pakiramdam niya, kahit anong lakas ang kanyang makuha mula sa mutya o anong pagsasanay pa ang gawin niya, hinding-hindi pa rin sapat para burahin ang mga pagkakamaling lumipas. Nang gabing iyon, bumalik siya kay Mang Marius na halatang nag-aabang sa kanya. Sa tabi ng albularyo ay isang kakaibang nilalang, metangkad, maputla, at may mahabang buhok na kumikislap sa liwanag ng buwan. Isang diwata, si Deng Iluma, ang tagabante ng lowa ng bantay lilim.
Kilala kita, anak ng sumpa, malamig ngunit mahinahon ang boses ng diwata. At kilala rin kita bilang anak ng pag-asa. May apoy sa loob mo na hindi mo pa naunawaan. Ngunit ang apoy, kung hindi mo babantayan, pwedeng maging apoy ng pagkawasak. Tumango si Ilyong. Tahimik lang siyang lumuhod at tinanggap ang kabib mula sa diwata. Maliit lang ito, ngunit kumikislap ng baghaw at tila himihinga. Naroon ang kapangyarihang kailangan niya para harapin ang kinatatakutang nilalang na nagkukobli sa dilim. Ngunit kahit nasa harap na niya ang lahat ng kailangan, may bahagi pa rin ng puso niya ang nagdadalawang isip. Ano kung matalo ko man siya? Ano kung mailigtas ko ang baryo? Hindi na rin naman ako matatanggap ng mga tao. Isa pa rin akong anak ng aswang. Sumabat si Mang Marius, hindi ka lumalaban para sa pagtanggap nila. Lumalaban ka para hindi na maulit ang kasalanang bumura sa pamilya mo. Sa mga sumunod na araw, nagsimula silang maghanda. Sa tulong ni Daeng Iluma at Mang Marius, tinuruan si Ilyong ng mga sinaunang dasal, mga ritual ng protection, at paraan ng paghawak sa kapangyarihang nasa loob ng mutya. Ngunit hindi ito madali. Sa bawat pagsubok, lumalabas ang kanyang galit. Sa bawat dasal, bumabalik ang alaala ng paninira sa kanya. Sa bawat pagbitiw ng lakas, para bang may boses na bumubulong sa kanya. Mas madali kung sasama ka sa dilim. Sa isang pagsasanay, muntik niyang masunog ang mga dehon sa paligid. Nawalan siya ng kontrol sa apoy ng mutya, at kung hindi siya napigilan ni Iluma, baka nasaktan pa niya si Mang Marius. Natigilan siya sa sarili. Kinilabutan. Hindi ako sigurado kung para talaga ako rito. Anya, habol ang hininga. Ang tunay na lakas, sagot ng diwata, ay hindi ang walang tekot, kundi yung marunong matakot, pero patuloy pa ring lumalaban. Habang sila'y abala sa pagsasanay, dumarami rin ang senyales ng paparating na panganib. Sa baryo, may mga hayop na natatagpuang wala ng dugo. May mga batang nagigising na umiyak, nagsasabing may lalaki sa kisem na nakatingin sa kanila. At sa gabi, lumalakas ang amoy ng nabubulok na laman, kahit walang bangkay na matatagpuan. Si Kapitana Luisa mismo ang pumunta kina Mang Marius. Sa unang pagkakataon, himingi siya ng tulong. May tinig sa simbahan tuwing hating gabi. Nanginginig niyang kwento. Sinasabi nitong, huli na kayo. Sinamahan ni Ilyong ang kapitana sa simbahan. Doon, sa ilalim ng lumang altar, natagpuan nila ang isang simbolo na inukit sa sahig, hugis meta, at sa gitna nito'y may dugo. Hindi sariwa. Hindi rin tuway. Para bang buhay ang dugo, at gumagalaw pa sa liwanag ng kandila. Simbolo ng paghahatid, bulong ni Mang Marius. Ang hadyet ng pagdating na tagapagpalit, ang halimaw na naghahanap ng bagong katawan. Kinagabihan, habang nagpapahinga si Ilyong sa ilalim ng puno ng belete, may narinig siyang iyak ng sanggol. Ngunit nang tumingin siya, wala namang bata. Sa halip may isang babae, hubad, mahaba ang buhok, at nakalutang sa air. Walang mukha, walang laman ang meta. Lumapit ito ng dahan-dahan. Kukunin ka na niya, sabay biglang nawala sa hangin. Tumakbo si Ilyong pabalik sa kubo. Nanginginig, parang nilamig ang kaluluwa niya. Niyakap niya ang mutya sa dibdib. Pilit na iniintindi ang boses na narinig niya kanina. Hindi niya alam kung babala ito o panunukso. Kinabukasan, dumating si Luno, muling nagpakita ang kaluluwang batang saksi. Malapit na siyang bumangon, sabi nito, at kapag nagising siya sa ilalim ng bandok, dadalhin niya ang gabi na hindi na matatapos. Nagtinginan sina Mang Marius at Daeng Iluma. Hindi pa sapat ang lakas mo, Ilyong, wika ni Iluma. Pero wala na tayong oras. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya, pawis na pawis. Gising na siya, at ngayon, alam na niya kung nasaan ka. Biglang lumamig ang paligid. Nagsimula magdilim ang langit kahit tanghali. Umihip ang hangin, at sa malayo, may narinig silang isang malalim na halakhak, parang maraming boses na nagsanib. Walang direksyon, walang pinanggalingan. At sa himpapawid, sa gitna ng mga ulap na para bang nabutas, isang pairs ng pulang meta ang lumitaw,
malaki, galit at gutom. Walang nagsalita. Pero ang puso ni Ilyong ay nagsimulang manginig. Dahil sa tingin ng mga metang yun, alam niyang hindi lang siya ang hinahanap, kundi ang kaluluwa niya mismo. Umuulan ng malakas ng gabing yun. Sa ilalim ng bubong ng kubo ni Mang Marius, tahimik lang si Ilyong habang pinagmamasdan ang apoy sa maliit na kalan. Sa bawat petak ng ulan, tarang tinatamaan ang puso niya ng mga tanong na hindi niya masagot. Hindi na siya sigurado kung sino pa talaga ang makakampi niya, o kung hanggang saan ang kaya niyang ilaban kung ang mismong mundo ay tila hindi siya tinatanggap. Si Daeng Iluma ay nakaupo sa isang sulok, tahimik rin, parang may iniisip. Si Mang Marius naman ay abala sa paggawa ng mga panangga at ritual. Alam nilang anumang oras, pwede na silang salakayin. At sa bawat lagitik ng sanga sa labas, sa bawat pagikot ng hangin, ramdam ni Ilyong napapalapit na ang gabi ng pagwasak. Ngunit ang pinakamatinding unos ay hindi laging nasa labas. Minsan, nasa tabi mo lang. Ilyong, sabi ni Daeng Iluma, hindi tumitingin. May kailangan kang malaman. Isang bagay na matagal naming itinago. Napalingon siya. Ano? Napetingin si Mang Marius sa diwata. Halatang ayaw nitong marinig ang susunod na sasabihin, pero huli na ang lahat. Ang dahilan kung bakit nabuhay ang tagapagpalit ay dahil sa iyo. Nanleki ang meta ni Ilyong. Anong ibig mong sabihin? Bago ka ipanganak, nilabanan ng iyong ina ang ama mong aswang. Ngunit sa halip na patayin ito, piniling ilihim ang katotohanan sa lahat. Ginamit niya ang isang sinaunang ritual upang itogo ang espiritu ng tagapagpalit sa loob ng sanggol na nasa sinapupunan niya. Sa'yo, Ilyong, tumigil ang mundo niya. Ako, pabulong niyang nasambit. Ako ang naging sisidlan niya noon pa. Tumango si Iluma at doon na napaupo si Ilyong. Ara siyang nilamon ng lupa. Lahat ng sekit, galit at takot ay naghalo sa puso niya. Hindi lang pala siya anak ng halimaw, kundi siya mismo ang naging kulungan ng pinakamalupit na nilalang sa dilim. Bakit di niyo sinabi agad? Sigaw niya, puno ng luha ang meta. Bakit niyo ako pinaasa na may laban pa ako, kung simulat sa pool ako na pala ang dahilan? Tumeo si Mang Marius. Dahil naniniwala kaming may mabuti sa iyo. At habang hawak mo pa ang mutya, may pag-asa pa. Ngunit bago pa siya makapagsalita muli, may malakas na tunog sa labas. Isang sigaw. Kasunod nito ang tunog ng mga basag na bubong at hini ng mga hayop na parang nababaliw. Tumeo silang lahat. Ang langit ay muling nagbukas at sa gitna ng ulan may nilalang na lumapag. Ito ay may anyong tao, ngunit ang balat ay tila pinagdikit-dikit na piraso ng iba't ibang nilalang. May pakpak ng paniki, kuko ng leon at mga meta na kulay itim, walang piti. Isa ito sa mga alagad ng tagapagpalit. Tumalon si Ilyong gamit ang mutya, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito gumana. Ang liwanag ng mutya ay tila pinatay na malamig na enerhiya mula sa nilalang. Bakit hindi ito gumagana? Tanong niya, takot ang boses. Ayokong sabihin sa iyo ng ganito, mahinang sabi ni Mang Marius, pero habang nabubuhay ang halimaw sa loob mo, habang hindi mo siya tinatanggap o nilalabanan mula sa loob, hindi ka makakagamit ng buong lakas ng mutya. Napaetra si Ilyong. Sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng sigawan ng mga tao sa baryo, isang bagay ang biglang lumitaw sa isip niya. Si Dodong, bulong niya. Nagtaka si Iluma. Anong meron sa kanya? Hindi ko siya kayang labanan noong nakita ko siya. Parang buhay siya. Parang hindi siya multo. Parang hindi lang alaala. Biglang nanlamig ang paligid. At mula sa dilim ng kagubatan, may lumabas na pamilyar na anyo. Si Dodong. Ngunit ngayon, hindi na ito maputla. Hindi na rin ito parang anino. Nakatayo itong metikas, may suot na itim na balabaw, at may pulang marka sa lig. Matagal na kitang hinihinte, Ilyong. Sabi niya, malamig ang boses, pero puno ng pet. Ako ang bagong tagapagpalit. Gumuho ang mundo ni Ilyong. Hindi niya alam kung anong mas masakit, ang malaman na nilinlang siya ng buong buhay niya,
o ang makitang ang tanging kaibigan niyang minahal at pinanghawakan ay siya palang tunay na kalaban. Ako ang pinili niya, hindi ikaw, dugtong ni Dodong. At alam mo kung bakit. Dahil habang lumalaban ka sa sarili mong kadiliman, ako, niyakap ko na to. Tinanggap ko ang sakit. Tinanggap ko ang galit. Tinanggap ko ang katotohanan na tayo mga tinakwil, tayo mga iniwan ay walang lugar sa mundong to. Kaya kami ang gagawa ng bagong mundo. Hindi makagalaw si Ilyong. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang lumaban. Pero ang puso niya ay para bang pininit sa gitna. Si Dodong, ang alaala ng kabataan, ng tanging kaibigang naniwala sa kanya, ay wala na. Inalitan na ito ng halimaw na niyakap ang dilim. Lumapit si Dodong. Wala ka nang magagawa. Dahil kahit patayin mo ako, ikaw pa rin ang magiging susunod. Dahil ikaw ang huling sisidlan. At kapag naubos ang katawan kong tumawa siya, mabagal at mapanukso. Ikaw ang susunod kong titirhan. Biglang napaluhod si Ilyong. Hindi dahil sa sakit, kundi sa bigat ng lahat ng nalaman niya. Parang gusto na lang niyang tapusin ang lahat. Parang wala na siyang laban. Ngunit sa kailaliman na kanyang dibdib, naramdaman niyang may umuusok. Maliit, mahina, pero buhay. Isang apoy na deity ng umapoy. At sa gitna ng kawalan, sa gitna ng sakit, isang tinig ang bumulong sa kanya, tinig ng kanyang ina. Anak, hindi ka isinumpa. Ikaw ang panimula. At doon siya muling tumayo. Ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang bumalot ang dilim sa buong paligid. Nawalan ng ulurat si Ilyong. Bumagsak ang katawan niya. At sa huling iglap, bago siya tuluyang mawalan ng malay, nakita niyang ngumiti si Dodong habang lumalakad palayo. Huli ka na, kaibigan. Madilim pa rin nang muling dumilat si Ilyong. Nanlalamig ang paligid at tila nawala ang lahat ng kulay sa paligid. Wala na si Mang Marius. Wala na si Dayang Iluma. Tanging mga ugat na matandang puno ang gumagapang sa lupa, tarang mga deliring sumasakal sa mundo. Nasa loob siya ng isang kuweba na hindi niya nakita noon. Mababang kisem, basang sahig, at sa gitna ng dilim, may apoy na kulay itim na kumikislap. Doon niya nakita si Dodong, nakaupo sa isang trono na gawa sa mga ugat at buto. Hindi na ito mukhang tao. Ang balat niya ay kumikintab, at ang mga meta niya ay pula at malalim, parang kailan may hindi nakaranas ng liwanag. Gising ka na, wika ni Dodong, malamig at walang emosyon. Handa ka na bang tanggapin ang huling bahagi ng sarili mo? Hindi ito ako, sagot ni Ilyong. Nanginginig ang boses niya pero hindi ito pinipigilan. Hindi ako halimaw. Hindi ako ikaw. Tumawa si Dodong. Lahat tayo ay halimaw, Ilyong. Ang kaibahan lang, tinanggap ko na ko. Ikaw, nagtatago pa rin sa likod ng pangalan ng ina mo, ng pagkakaibigan natin, ng ilusyon na may kabutihan sa mundong to. Lumapit siya sa gitna ng kuweba, himawak sa mutya sa dibdib niya. Hindi na ito kasing liwanag ng deity. Nanghihina ito. At alam niyang oras na para tapusin ang lahat. Oras na para himarap hindi lang kay Dodong, kundi sa madilim na bahagi ng sarili niya. Kung totoo nang may halimaw sa loob ko, sabi niya, papatunayan kung kahit halimaw, pwedeng pumili. At sa iglap na yun, bumukas ang lupa. Umangat ang apoy sa paligid. Sumigaw si Dodong at bigla siyang lumipad sa air. Lumakas ang anyo niya. Nagkaroon siya ng pakpok na matutulis na kuko at mga tinig ng iba't ibang boses ang lumalabas sa bibig niya. Kasama ng lakas niya ang galit ng mga nilalang na itinakwil, ang kirot ng mga kaluluwang isinumpa. Lumundag si Ilyong at sa unang pagkakataon, ginamit niya ang mutya sa paraang hindi lamang depensa kundi bilang gabay. Hindi sapat ang lakas ng kamay, hindi sapat ang galit, kailangan niyang pekinggan ang puso. Sa unang sagupaan, tinamaan siya ng dilim mula sa palad ni Dodong. Tumosik siya sa bato. Sugatan, nanghihina. Ngunit sa bawat hapdi ng katawan niya, may alaala siyang bumabalik, ang yakap ng ina niya habang may lagnat siya, ang tawa nila ni Dodong habang nanghuhuli ng tutubi, at ang bawat gabing umiyak siya sa kulungan, himihiling ng ikalawang pagkakataon.
Tumayo siya muli. Hindi mo ko maubos, Dodong, sigaw niya. Dahil ang lakas ko, hindi galing sa dilim, galing sa mga taong minahal ko kahit wasak na ang mundo. Muling sumugod si Dodong. Ang paligid ay parang impyerno. Bawat hakbang ay may apoy. Bawat sigaw ay may tunog ng kaluluwang nawawala. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, biglang lumiwanag ang mutya. Hindi lang ito baghawang gayon, kundi kulay ginto. Isang liwanag na hindi nagmumula sa lakas, kundi sa kapatawaran. Napatigil si Dodong. Ano yan? Hindi sumagot si Ilyong. Nilapit niya ang mutya sa puso niya. At sa pagdidikit ng kamay niya at dibdib, parang sumebog ang liwanag. Tumigil ang oras. Himinto ang apoy. At sa loob ng liwanag, lumitaw ang anyo ng kanyang ina, payapa, nakangiti, at tangan ang maliit na sanggol sa bisig. Anak, bulong nito, kaya mong patawarin hindi lang ang iba, kundi peti ang sarili mo. Napaluha si Ilyong. Sa unang pagkakataon, inanggap niyang hindi siya kailangang maging perpekto para maging karapat-dapat. Tinanggap niya ang sugat, ang kahinaan, at ang katotohanang minsan siyang nakamali, pero puwede pa ring lumaban. Nang muling bumalik ang liwanag sa kuweba, nakita niyang nakaluhod na si Dodong. Nanginginig. Ang mga meta nito ay muling naging meta ng kaibigan niyang nawala. Ilyong patawad, mahina nitong sambit. Hindi ko kinaya. Iniwan ako ng lahat. Galit ako sa mundo, peti sa'yo. Lumapit si Ilyong, lumuhod din, at hinawakan ang balikat ni Dodong. Hindi mo kailangang lumaban mag-isa, sabi niya. Puwede tayong sabay. Ngunit bago pa sila muling makabangon, isang malakas na pagsabog ang umalingaunggaw. Mula sa kisem ng kuweba, isang anino mas malaki pa kay Dodong ang bumaba. Isang nilalang na halos wala ng anyong tao, itim, may 4 na meta, at may tinig na parang libu-libong halimaw. Mga hangal, bulong nito. Hindi ako si Dodong. Siya lang ang ginamit ko. Ang tunay na tagapagpalit, ako. Nagsimulang gumalaw ang lupa. Bawat beto, bawat ugat, sinisira ng nilalang. Sinubukan ni Ilyong gamitin ang mutya, ngunit hindi na ito gumana. Pagod na, puno na, at alam niyang isa lang ang kailangang gawin. Dodong, sabi niya, habang pinipigilan ang nilalang na lumapit sa kanila, ikaw na ang may katawan gayon. Kaya mo pang tapusin, tu. Umiiling sa Dodong. Hindi ko kayang lumaban ng mag-isa. Ngumiti si Ilyong habang iniabot ang mutya. Hindi ka na nag-iisa. Isinaksak ni Dodong ang mutya sa dibdib niya, at biglang sumiklab ang liwanag. Isang pumuputok na enerhiya ang bumalot sa buong kuweba. Sumigaw ang nilalang. Nawasak ang kisem, naguho ang lupa, at sa huling sandali, nakita ni Ilyong si Dodong na nakatayo sa gitna ng liwanag, hawak ang kanyang kamay. Salamat, kaibigan, sabi nito, at lahat ay naging puti. Ilang araw ang lumipas. Natagpuan ng mga taga-baryo si Ilyong sa paanan ng bandok, hindi na sugaitan, ngunit tahimik. Walang sumunod na salot, walang sunod na atik. Ang mga panaginip ng mga bata ay naging payapa. Ngunit isang gabi, habang mag-isang naglalakad si Ilyong sa tabing ilog, may narinig siyang boses sa hangin. Hindi pa tayo tapos. Paglingon niya, walang tao. Tanging ang mutya sa kanyang dibdib ay kumikislap muli. Ang katahimikan matapos ang labanan ay hindi kadyet na dumarating. Pero kay Ilyong, parang pinipiga ang puso niya sa bawat paghinga. Tila ba lahat ng naramdaman niya, tekot, galit, takasabik, at pakalungkot, ay sabay-sabay na bumagsak sa dibdib niya. Sa loob ng ilang sandali, hindi niya alam kung buhay pa ba siya o bahagi na ng mundo ng mga multo. Nakatayo siya sa gitna ng giba-gibang kuweba. Sa paligid, abo at mga ugat na tuyot, parang kinain ng apoy at inabandona ng hangin. Ang liwanag mula sa mutya ay unti-unting himihina. Sa isip niya, bumabalik ang huling titig ni Dodong, hindi na bilang kaibigan na nawawala, kundi bilang nilalang na piniling magbuwis ng sarili para sa kabutihan ng mas marami. Ilang araw siyang nanatili sa bandok. Pinili niyang mag-isa muna, hindi pa handang himarap sa mga tao.
Sa bawat patak ng ulan, naririnig niya ang bulong ng hangin, boses ni Dodong, paalala ni Mang Marius, at tawa ni Deyang Iluma. Lahat sila, naging bahagi ng kwento niya. Lahat sila, may iniwan sa puso niyang hindi na muling magiging katulad ng dati. Agbalik niya sa baryo, tahimik ang mga tao. May halong tekot at paggalang sa mga meta nila. Pero hindi siya lumapit para purihin o kilalanin. Lumapit siya para magpakumbaba. Isa-isa niyang hinarap ang mga taong minsan siyang hinusgahan, iniwasan, itinakwil. Sa harap ng mga matatanda, inilapag niya ang mutya, hindi bilang kayamanan, kundi bilang alaala. Wala ng aswang, mahinahon niyang sabi. Pero hindi ibig sabihin ay tapos na ang dilim. Nagkatinginan ang mga tao. Walang sumagot agad. Hanggang sa lumapit si Aling Marta, ang matandang nagsabing wala ng pag-asa si Ilyong Deity. Inabot nito ang kamay niya at sa tinig na bahagyang nanginginig, sinabi, "Pasensya na, anak." Minsan kasi, mas madali ang matakot kaysa maniwala. Doon siya unang lumuha, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pag-amin. Sa wakas, para may bigat na naibagsak mula sa balikat niya, hindi niya kailangang patunayan pa ang sarili. Sapat na ang lumaban siya, at hindi siya umetras. Dahan-dahang bumalik sa ayos ang baryo. Ang mga batang dating nilalagnat sa gabi, masarap na muling natutulog. Ang mga hayop na dating biglang nawawala, ligtas nang nakakalat sa bukid. Ang mga nanay, hindi na kinakalabit ng tokot sa bawat alingaungaw ng hangin. Ngunit si Ilyong, alam niya may bahagi ng puso niya na nananatiling walang sagot. Gabi-gabi, sinusulat niya sa lumang papel ang mga tanong na ayaw niyang makalimutan. Totoo bang tapos na ang lahat? Buhay pa ba ang iba pang nilalang tulad ni Dodong? Ano kung bumalik ang dilim? Isang gabi, habang nakaupo siya sa ilog kung saan una niyang nakuha ang mutya, bigla siyang nakaramdam ng malamig na hangin. Sa ibabaw ng tubig, tila may anyo ng diwata na lumitaw, mahina, bahagyang malabo, pero pamilyar. Deyang Iluma, tanong niya halos bulong. Gumiti ito. Ang mundo ay laging may balance. Ang dilim ay hindi mawawala, pero ang liwanag, hindi rin kailanman maglalaho hanggat may mga tulad mo. Hindi na niya kailangang magsalita. Naramdaman niyang sapat na ang kanyang ginawa. May mga sugat na hindi na maghihilom, pero pwedeng matutunang tanggapin. May mga tanong na walang sagot, pero hindi ibig sabihin ay wala ng saysay ang paghahanap. Sa mga sumunod na taon, naging albularyo si Ilyong, hindi tulad ni Mang Marius na may lihim na kaalaman, kundi isang gabay. Tumulong siya sa mga nawalan, sa mga tekot, sa mga batang tulad niya noon na walang tiwala sa sarili. Hindi na siya kilala bilang preso. Kilala na siya bilang tagapagtanggol ng baryo, hindi perpekto, pero totoo. Isang gabi, may batang babae na lumapit sa kanya habang binabantayan niya ang mga bituin. Kuwento mo ulit, yung tungkol sa aswang. Wika nito, bit-bit ang isang maliit na kandila. Napangiti si Ilyong. Aling parte? Yung may mutya. At yung kaibigan mong naging halimaw, pero bumalik pa rin. Saglit siyang natahimik. Tumingala siya sa langit at sa pagitan ng mga ulap, tila may liwanag na bumaba. Hindi galing sa bituin, kundi sa alaala. At kahit ang halimaw, mahinahon niyang sabi, kapag nakakita ng liwanag, pwede pa ring piling maging tao. Tumahimik ang paligid. Hangin lang ang maririnig at ang marahang paggalaw ng kandila. Ang batang bebay, nakatulog sa tabi niya habang mahigpit na yakap ang kanyang kuwento. At si Ilyong sa unang pagkakataon, napikit ng may ngiti. Dahil sa wakas, alam na niya, hindi nagtatapos ang kwento sa dilim. Minsan, nagsisimula ito roon.